Pakilala ko sa inyo si Belly Berana Jr. Isa sa mga kilala na kaibigan ng Armed Forces dito sa Davao Sur. Pero ang background niya ay 13 years din siya sa loob ng NPA. At hindi lang siya basta-basta dahil naging mataas siya, naging vice CEO nga siya ng ROC, ng FSMRC. Pero medyo ano tong kwentuhan na to kasi ikukwento niya yung history ng kanyang family. And ito ay tribute sa kanyang father na yung naging namatay sa isang encounter na magkasama pa sila. So, pakilala ko sa inyo si Belly Berana, better known dito as Borjak. Magandang hapon sa ating lahat. Ako pala si Belly Berana Jr. 33 years old at saka mayroong 2 anak. Kinasal kami sa loob ng Kilusan noong 2014 dito sa aming unit sa Mount Alip Command, Sub-Regional Operations Command ng New People's Army sa Far South Mindanao Region. Ako ang kuda dito sa Kilusan, dito sa Alip, sa Borjak talaga yung mas nakilala ako na sa pangalan na Borjak. Unang-una sa lahat, magkwento ako sa aking karanasan, buhay, paano ako nakapasok sa Kilusan, ano yung mga basihan, bakit napasok ako sa Kilusan, no? Na yung Kilusan, alam naman ng mamamayan na siya yung kumukontra laban sa gobyerno para baguhin yung lipunan at saka maibigay raw ang pantay-pantay na sistema ng mamamayan na walang mahirap at saka walang mga abuso ng mamamayan. Unang-una sa lahat, sir, yung sinimulan, yung una talaga, sir, no, yung family ko, yung kamag-anak ko, yung tatay ko at saka nanay ko doon sa Kilusan, doon sila nagtagpo, doon sila kinasal. Kinabukasan, no, na naging kami yung produkto ng kanilang pagmamahalan doon sa Kilusan. Meron kaming apat na kami na magkakapatid. Pangatlo ako na bunso na lalaki. At saka meron pang sister ako na siya yung aming pinakabunso sa apat kami. Talaga, mahaba-haba talagang isapin kasi yung buhay ko, yung buhay ng family namin, talagang talaga sa Kilusan. Kasi yung lugar namin, relatibong talaga, no? Yung mass base, malalakas doon talaga yung mass base doon sa aming community. At hindi lang kalakasan ng community, kasi yung kamag-anak ko, yung tatay ko at sa nanay ko, andun man lagi sa Kilusan. Kaya kaming magkakapatid, wala na kaming wala na kaming naisip na ano yung sundin namin. Kaya sumunod na kami sa aming family, yung sa aming kamag-anak, kasi maalala ko yung bata pa kami, pinapunta na kami sa mga kampo. Yung pina-integrate kami doon sa kampo, ilang weeks at saka months. Doon kami mag-banding, no? Kasama ko yung mga comrades, yung mga kasama ni Papa at saka ni Mama. Talaga,
doon na no, doon na nagsimula ang lahat na yung makikita namin at saka maririnig namin sa aming family na revolusyon talaga ang solusyon sa dinanas ng mamamayan na injustice sa sinasabi ng aming tatay at saka nanay namin. Kaya paglaki namin, nag-aaral kami ng elementarya hanggang nakagraduate kami ng high school. Yung ako, pag-graduate ko ng high school, katulad din ng aking dalawang kuya, na pagka-graduate nila ng high school, namumundok na sila doon. Nag-full-time na sila sa unit ng NPA. No? Kinuha na sila ni Papa at ni Mama para makakontribute sa pagsusulong ng revolusyon ng ating bayan. Kaya yun din yung parang cycle namin pagka-graduate namin ng high school, kukunin kami, papa-integrate kami, sabi akala ko integration lang kasi namimiss ko naman yung tatay ko at saka mama ko kasi lumaki kami na wala sila kasi nakikipaglaban sa gobyerno. Lumaki kami na kasama ko yung lola ko at saka mga uncle ko at saka mga auntie at saka mga tita ko sa yung kapatid ng nanay ko. Kaya yung excitement ba, yung talaga, yung excited ka talaga na pumasok doon kasi andun yung family mo, andun yung kuya mo, andun yung mama mo at saka papa mo. Talaga, mabubuhay ka talaga, no? Kasi makapiling mo sila na kapiling doon sa pakikibaka. Pero yung pag-akyat ko sa bundok, yung nabilin sa amin, yung natira sa amin na bunso na babae, patuloy siya nag-aaral sa high school at kinabukasan ay nag-NPA rin, no? Pag hindi siya nakatapos sa kanyang kurso sa kolehiyo, nag-NPA rin. Yun yung mga parang cycle sa aming family at saka sir, kining kanang yung background at saka history ng bakit napunta kami sa loob ng Kilusan. Yun yung isa sa mga... Pero Bor, yung sige nga, gaano ka, parang yung lumaki pala kayo sa tita mo, no? Yes, sir. So, paano kailan nyo nakikita ang mother at father nyo? Sir, maalala ko, sir, nag-graduate ako ng elementarya, sir. Parang maalala ko, sir, isang beses lang ako nakita sa aking tatay. 1980s? Oo, sir. Ako, sir, 1992 ako, March 1, ako pinanganak. Nag-aaral ako ng elementary. Nag-graduate ako ng mga 1998. Parang ganyan, sir. Parang naalala ko talaga, sir. Kaysa lang kabisis yung maalala ko na natapiling ko yung tatay ko at saka nanay ko. Pero yung start talaga, sir, yung hanggang 3 taon ako, yung nanay pa yung nagpapalaki sa akin. Nanay mo? Nanay ko, sir. Doon talaga sa basing guerrilla, dito sa guerrilla front 2 ng Barangay New Visayas, Mako, Davao de Oro ngayon. Sige, ikwento mo nga paano yung pagpalaki sa ganon na mundo ba? Sir, medyo para sa akin, sir, medyo mamimiss mo yung sir ba, yung missing ng feelings ng mama at saka tatay mo. No, kailangan mo talagang yung pag-aaruga nila, no, paano ka i-train, no, yung pagiging talaga yung disiplina. Ganon, sa bata ka pa, ganon na yung Oo, sir, yung mga
yung mga natao na yun, sir, ano talaga, wala nang ibang tinatapik ng aking papa, sir, na mabuti, mag-aaral, para magkaano ng trabaho. Wala yan, sir. Wala sa out of topic yan. So anong topics nyo Yung sa topic family? talaga namin, sir, yung parang paano makapagbigay ng dagdag na lakas at saka suporta, paano palakasin ang buong revolusyon. Kaya yung sa maximum, dapat kailangan daw mag-akyat, sumanib talaga sa armadong pakigbisog, parang ganyan, sir. Hindi ko yung very kung talaga yung tatay ko, sir, na Ano siya? ano talaga, sir, ba yung pananaw niya sa CPP-NPA, no, parang doon talaga. Kaya kami, kahit nag-eskwela pa kami, meron na talagang sa aming utak, sa aming kaalaman na parang Doon kami. parang doon na tayo, no? Kasi hindi tayo mabuhay na makikita natin ang isang lipunan na ganito kasi meron man talagang sinasabi yung papa ko, saka siyempre idol naman namin yung aming family, yung aking papa at saka yung mama ko. Kaya sinasabi ko talaga na tama naman kasi meron naman marami namang mga issue sa lipunan. Parang mas makita ko talaga na totoo talaga kaya mas mabuti ng sumanib sa New People's Army para magkapag-ambag kahit ano lang, no, kahit maliliit lang na ambag na pero malaki na yung contribution namin sa kilusan kapag pumasok. Kaya doon talaga, sir, hindi kami parang sa Bisaya, sir, hindi kami niluagan, no? Ano talaga yun ng aming papa na kaya Nakatikim ka ba mag-birthday? ano, sir, wala akong maalala, sir, na nag-birthday. Totoo yan, sir. Talagang kuwan lang talaga. O, sir, kahit yung sa elementary ko, sir, yung lola ko, parang ano man talaga, sir, hindi naman maniwala sa anong birthday, parang ganyan, sir, ba? Parang naano na talaga sa prinsipyo ng partido, yung burgis talaga na termino na hindi daw mahalaga ang mag-birthday. Ganon. Parang ganyan, sir. Talaga. O, sir. Kaya wala akong maalala na magtawag sila sa akin kapag mag-birthday. No, naiinggit ako, sir, sa aking mga classmate kasi nagbe-birthday sila. Parang yung mga activities ng school namin, andon lahat yung family nila. Yung sa akin, wala. Kahit yung lola ko, makapunta lang ng eskwelahan kapag ma-guidance ako, sir, kasi Problem student ka siguro. sir, parang ganyan, sir, kasi Principal ka. parang sir, ba, nawalan ako ng pag-asa kasi yung tatay ko andun sa bundok, andun yung nila, parang hindi ako konsentrado sa aking pag-aaral, sir. Kaya yung isa sa mga sir, yung pinakamalaking missing talaga sa akin, yung pagmamahal ng family sa akin. Na malapit. Oo, Na sir, nandyan yung sila. malapit. Pero naintindihan man rin na, sir, na kailangan tanggapin natin yung gawain ng ating tatay at nanay. Ano yung pinakamalaking importansya sa kanilang gawain. Parang mahay moral din ako para sa ganyan na pag-iisip. Pero makikita man yung talaga, sir, yung realidad ba na yung mga classmate ko saka doon sa aming mga malalapit na mga bahay, meron silang mga kami wala talaga, sir, kasi Walang Christmas. lang, sir, meron man, sir, pero hindi talaga Wala sila. wala man sila, walang useless talaga, sir. Useless yung Christmas, useless yung yung iba pang mga selebrasyon, useless lahat. Pero sir, hindi naman kami nagsisisi sa punto na yon kasi naintindihan man namin na
mas mahalaga ang kanilang gawain doon sa Kilusan, no? Kasi mas malawak at saka malaki yung responsibilidad nila para sa pag ano ng masa at saka pag ano ng pagsusulong ng demokratikong revolution, parang ganyan sir ba. Kaya makabawi rin kami sa aking pag-iisip. Tanggapin na lang natin ang katotohanan na yung mga gawain ng ating yung family natin, ganyan. Tsaka umabot sa punto na yung dalawang kuya ko pumasok na sa Kilusan. Pagka-graduate na nila ng high school, ako na lang at saka yung bunso namin na babae doon sa tirahan namin ng aming lola. Kaya masyado ng sir, parang hindi na ako mapakali sir ba nga. Mas maganda na sumama na ako para mag-ano na kami doon. Mabuo na yung aming family doon sa Kilusan. Kaya parang walang saysay o walang kabuluhan ng buhay natin dito sa labas. Parang ganyan sir. Ganun yung naging, sir. Even yung kapatid nyo, babae. Oo sir. Kaya yung talaga sir, yung violente talaga ako doon sa school namin kasi yun Mundo mo. Oo sir, yun yung mundo ko sir ba. Pero bayanin nyo ba ang father nyo sa family nyo? Oo sir. Sige nga, ikwento mo nga paano, wala siya palagi, pero bakit nyo siya bayani pa rin? Bakit nyo siya? Kasi sir, maliliit pa kami hanggang meron na kaming pag-iisip, parati siyang magkipag-usap sa amin, ano yung kahalagahan ng revolusyon, bakit daw wala siya, no? Bakit hindi kami makapiling sa kanya? Parang ganyan sir, kaya yung pananaw namin na talagang makabuluhan talaga ang pagiging revolusyonaryo. Yun yung naisip namin sir. Kaya umakyat yung dalawang kuya ko, yung kapatid ko, sabi ko talaga, wala nang ibang paraan. Ito na yung best na solusyon para makapag-ambag at saka ng tulong para isusulong yung digmang bayan na kampanya ng CPP-NPA. Na-agitate ako na kailangan talagang sumanib na kasi andun na yung kuya ko at saka yung family ko. Yung niwanan mong sister mo? Pagka-graduate ko ng 2009 sir, doon na nagpunta na ako doon sa kanila ni Papa. Naiwan ang sister mo? Naiwan yung sister ko sir, pero rin sir, nag-aaral din siya noon. So, yung unang taon mo, malaki ba bang adjustment mo? O parang hindi, alam ko na itong buhay na to. Hindi naman sir. Pagdating ko doon, kasi yung hirap, parang hindi naman masyadong malaki yung adjustment ko. Kasi lumaki ako sa hirap, pero mas mahirap man sa Kilusan. Pero hindi na big deal sa akin yung mga sakripisyo, yung physical na sakripisyo, yung maglakad kahit araw, gabi, ulan, init, walang sir ba, no? Wala lang. Kumbaga, hindi, bakit ganon sa'yo? Dahil kumbinsido ka talaga na... Yes sir, kumbinsido talaga ako na pumasok sa Kilusan para makapiling ko yung aking kamag-anak. So dalawa pala. Kumbinsido ka na kailangan ng revolusyon, pero malakas din yung gusto mo dahil pumasok sa Kilusan dahil andun yung parents mo. Yes sir. Anong mas malakas doon? Ang pinakamalakas talaga sir, yung pinakamalakas ko talaga na paniwala ko, kailangan ko magrevolusyon para makapiling ko yung aking mga magulang. Kasi yan yung malaking missing sa akin sir ba? Na kailangan ko makapiling sila. Kahit man sa ganitong mundo, at least man lang makapiling ko yung buong pamilya namin.
pang pelikula itong kwento mo, Bore. Parang mga ganito din. Kasi, di ba, parang one ba yung... Pero pwede pala yon. Pwede palang pumili ka ng unit mo. Kumbaga, ikaw, di ba? Sir, pwede man, sir. Ang father nyo yung commander. Noong pag-NPA ko, sir, yung tatay ko talaga, siya yung secretary ng aming sub-region sa Okay. Tala. Siya yung pinuno namin. Tala. Sa Tala. Oo, sir, sa Tala. Hmm. Sa sub-regional Tala ng Far South Mindanao Region. Siya ang pinalitan ni Tatay Dong? Hindi pa, sir. Pagpalit ni Dong, yung si Papa ni Brian, si Lucas. Siya yung, pag alis ni Lucas, siya yung sa posisyon ni Lucas. Okay. Yun sir, yung yung parang buhay namin, pinili namin na magrevolusyon para makapiling ko ang aking pamilya. At the same time, sir, talaga sir, naniniwala talaga ako na sa ganitong paraan malulutas natin at saka maibigay natin yung minimithi ng masa na kailangan maihahon sila sa kahirapan, no? May sulong ang kanilang mga karapatan pagtao, parang ganyan, sir. Doon talaga na part na mas kumbinsido talaga ako na kailangan ko talaga dito mamuhay, kailangan ko talagang harapin ang mga malalaki at saka mabibigat na mga sakripisyo kahit buhay ay ialay kasi yan yung panunumpa namin sa watawat ng Partido Komunista ng Pilipinas. So ibig sabihin talaga, kasi 'di ba meron din iba-iba yung rason pagpasok, 'di ba? Yes, sir. Meron ngayong kahirapan, meron din yung tulad mo, andun yung magulang ko, meron din yung may kaso, tumatakas, ganun, 'di ba? Pero hindi ka talaga magtagal pala sa revolusyon kung hindi klaro yung sinasabi. Yung pananaw mo, sir. Yung pananaw mo. Yung paniniwala mo, pananaw at saka, yung paniniwala. Yes, sir. Yun yung pinakamahalaga. Kahit pa, yung sa aming term talaga, sir, hindi epektibo, hindi matinggas yung partido kapag yung principal na relasyon or sir, yung feelings mo, yung personal lang. Kailangan talaga political at saka makita mo talaga yung pangkabuuan na pananaw na kailangan talaga magrevolusyon tayo para sa mamamayan, no? Talaga sir, yung individual na interest, no, hindi yan siya yung hindi yan siya sir, yung magpatigbabaw, kumbaga pa sir sa Bisaya. Mabubuhay ka ba kung may personal interest lang iniisip mo sa kilusan? Kung personal na interest lang yung business mo na sampa ka talaga, akyat ka sa bundok, hindi ka talaga hindi ka talaga magtagal. Hindi mo kaya. O hindi mo kayanin talaga ang kahirapan doon sa bundok. Kasi malayo ka sa yung bahay. Malayo ka sa iyong pamilya, yung cycle mo, yung buhay mo na bilang isang civilian, 360 man talaga sir na mabago yan. Kasi doon ka sa bundok, lahat-lahat ay mababago. No, yung kahit man yung attitude mo, no, talaga sir, no, mabago talaga hindi yan. Pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi, sir. Kasi parang ganon. Kapag ka talaga, pag hindi ka maniwala o hindi ka sumunod, malaking kapahamakan ng sarili mo at sa kabuong kilusan. Kaya makaangkop ka talaga sa ang sitwasyon diyan. Pero talaga kayo, ang paniniwala nyo talagang kayo yung bagong hukbong bayan talaga na kailangang nandyan para sa, kumbaga, di ba, bayanin mo ang father mo. Yes, sir. Pero ang feel nyo,
kayong lahat sa NPA na kayo ang bayani ng masa. Oo, sir. Explain mo ngayon. Yun yung magaan sa aming kalooban, sa aming feelings, na yung parang fulfillment, sir, ba, na ito na talaga. Kasi tayo, ang mga pulang mandirigma, na tayo ang tayo yung nagunang instrumento para baguhin yung buhay ng masa. So yun talaga yung Yun talagang sir. Kahit yung mga mararaming mga sakripisyo, kapag maisip mo talaga ano talaga ang main objective ng NPA at saka Partido Komunista, mawawala yun lahat, sir, yung mga lahat ng yon, ng hirap mo. Lahat ng kahirapan, sir, at saka yung masakit na kalooban, yung kahit man nag-iisip ka na sana December pwede akong magbisita, pwede akong mapunta doon sa aming bahay para makapiling ko kahit saglit lang, kahit ilang oras. Hindi mo na yun sir, hindi mo na yun mai-post talaga sa command or sa collective ng partido na magbisita ko, kasi makita mo talaga yung objective na pangangailangan, sir. Kapag magbisita ako doon, mabitin at saka ilang oras lang o ilang araw mawawala ako sa unit, meron ng malalaking mga sir, mga kumbaga pa kausaban, parang ganyan. Baka mag-encounter sila, mapapahamak yung mga kasama, kaya hindi ka na lang lumabas. Pero yung mga top leader, mababa ka pa naman nun. Mga top leader nyo nun, ganun din ba sila? Oo, sir, yung mga top leader namin, sir, hindi ko talaga makikita sa kanila na mag-uwi sila. Ha? Oo, sir. Siyempre, yung tatay ko, ilang taon siya nakauwi doon sa aming bahay. Last niya na hindi pa ako umakyat, 2009. Pumunta siya sa amin parang 2001. 8 years. 8 years, sir. Hindi siya nakauwi sa amin. Hanggang namatay na lang siya. Last na yung pag-uwi niya doon sa mga 2000, year 2000. At namatay siya 2011. Parang ganyan, sir. Parang doon lang kayo nagsama rin. Oo, sir. Doon na lang kami nagsama sa loob na matagal-tagal. Na matagal-tagal. Oo, matagal-tagal na. Kahit mga 2 taon siguro, sir, nagkasama kami. Grabe. Ito ang first episode ni Borjak. Isa sa mga legend dito. Nandiyan nga, umuulan kasi. Papakita ko sana yung kanyang playground. Pero maganda. Ang ganda ng kwentuhan na to.